Nagsimula ang pelikula sa isang sasakyan na bumibiyahe sa isang mabundok na kalsada habang tumutugtog ang musika. Kasama ni Omar ang kanyang mga kaibigan sa sasakyan. Sinabi niya sa kanila na maghanap sila ng hotel at doon manatili pagkatapos nilang may parada ang sasakyan. Pagpasok ni Omar sa hotel, nakita niya ang isang dalagang nagtatrabaho habang kinakausap ang sarili. Nang mapansin niyang nakatingin sa kanya si Omar, kinabahan siya. Bago umalis si Omar, sinabi niya sa dalaga na walang tao sa tindahan at gusto niyang bumili ng isang pakete ng sigarilyo. Pumunta siya sa tindahan at naghintay. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang dalaga at tinanggap ang kanyang bayad. Pagkatapos, humingi si Omar ng tsokolate. Pinuri rin niya ang dalaga dahil mahusay itong magsalita ng wikang French. Maya-maya, napansin niya ang isang larawan sa dingding na mukhang si Jackie Chan. Ngunit sinabi ng dalaga na si Bruce Lee iyon. Ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang Zora, at pagkatapos ay umalis na si Omar. Makalipas ang 3 buwan, naghihintay si Zora ng boss. Maya-maya, dumating ang boss. Tinanong niya ang driver na si Binta tungkol sa isang address. Dahil mukhang nalilito si Zora, tinulungan siya ni Binta at ibinaba siya malapit sa mall. Pagkatapos nito, nagsimula ng magtrabaho si Zora bilang kaera sa isang tindahan sa loob ng parehong mall. Araw-araw siyang sumasakay sa bus ni Binta papunta sa trabaho. Sa paglipas ng panahon, naging malapit at mabuting magkaibigan ang dalawa. Makalipas ang ilang panahon, nakita natin sina Zora at Omar na masayang magkasama sa kanilang bagong tirahan at lugar ng trabaho. Mukhang kontento si Zora sa kanyang trabaho. Ngunit hindi naman masaya si Omar sa kanyang work. Dahil dito, nagsimula silang magkaroon ng mga pagtatalo. Makalipas ang ilang araw, muli silang nag-away. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, hindi sinasadyang nasaktan ni Omar si Zora. Kinabukasan, sumakay si Zora sa bus na may suot na salamin sa kanyang mata. Napansin agad ni Binta na may hindi magandang nangyari sa kanya. Dahil dito, pumunta si Zora at umupo sa likurang bahagi ng bus. Kinagabihan, magkasama silang nakaupo sa rooftop. Habang nag-uusap sila, ipinaliwanag ni Binta na ang ginagawa ni Omar ay karahasan sa tahanan, domestic violence. Ngunit sinabi ni Zora na ilang beses na ring humingi ng tawad si Omar. Sa loob ng ilang araw, hindi na sila nag-away. Pero kung nangyari na ito ng isang beses, posible itong maulit. Pagkalipas ng ilang araw, muli silang nagkaroon ng matinding away. Malubhang binugbog ni Omar si Zora. Tumakas siya at sumakay sa bus. Sinundan siya ni Omar at tinatawag ang pangalan niya sa labas ng bus, ngunit hindi binuksan ni Binta ang pinto. Habang nasa bus, nahilo si Zora. Kalaunan, sa ospital, malinaw na ipinakita ng x-ray na buntis siya. Dumating si Omar at humingi ng tawad sa kanya. Pinagmamasdan naman ni Binta ang lahat mula sa labas ng pintuan. Makalipas ang 6 na taon, mukhang masaya na sina Zora at Omar kasama ang kanilang anak na babae. Ngunit nagtatrabaho pa rin si Zora at araw-araw na bumibiyahe. Isang gabi, nakita ng anak nilang si Zina si Zora na natutulog sa sofa at tinanong kung bakit siya roon natutulog. Itinuro ni Zora si Omar na malakas na naghihilik sa kabilang kwarto. Pareho silang ngumiti, pagkatapos ay pinatulog ni Zora si Zina. Nang gabing iyon, naghanap si Zora sa internet ng mga video tungkol sa self-defense. Habang naghahanap siya, nakakita siya ng iba't ibang video. Matapos ang matagal na paghahanap, nakahanap siya ng isang kung fu master. Nagsimula siyang manood ng mga video online at magsanay. Patuloy siyang nanonood at nagsasanay kahit saan siya mapunta. Isang araw, habang nagsasanay sa kusina, nasipa niya ang kawali na nasa ibabaw ng kalan at nahulog ito. Pagkalipas ng ilang araw, ipinapasok ni Zora ang kanyang anak na si Zina sa isang self-defense class. Matapos panoorin ang training ng kanyang anak, pumunta si Zora sa drinking machine para uminom ng tubig. Sinubukan niyang sipin at alugan ang makina para makuha ang bote, pero hindi ito gumalaw at nanatiling mahigpit ang pagkakakabit ng bote. Doon niya nakilala si Changso. Nagulat siya nang makita kung paano nito nakuha ang bote mula sa makina gamit ang isang kakaibang paraan. Iniabot ni Chang ang bote kay Zora, ngumiti, at umalis. Kalaunan, nakakita si Zora ng advertisement sa dingding. Nag-apply siya bilang floor technician at nagsimulang magtrabaho roon. Kapag walang tao sa gym, ginagamit niya ang kanyang cellphone para manood ng mga video at magsanay. Isang araw, nakita siya ni Chang habang nagsasanay. Nagulat si Zora at agad na tumigil. Kinuha ni Chang ang kanyang cellphone at natawa nang makita ang video na ginagamit niya sa pagsasanay. Sinubukan ni Zora na bawiin ang kanyang cellphone, ngunit hindi niya ito makuha. Maya-maya, ibinalik ni Chang ang cellphone sa kanya at sinabi ang salitang, "kitchen," bago siya umalis.
Kinabukasan, inisip ni Zora na sinasabihan siya ni Chang na sa kusina siya nababagay, kaya nakipagtalo siya rito. Ngunit ipinakita ni Chang ang cellphone niya. Lumalabas na ang type niya ay, dryer kitchen, hindi ang ibig sabihin na, sa kusina ka dapat. Hindi marunong magsalita ng Chinese si Zora, kaya hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Chang. Samantala, dumating si Omar at isinama si Zora sa sinehan. Habang nasa loob ng sinehan, tinanong ni Zora ang isang matandang babae kung ano ang ibig sabihin ng dryer kitchen. Sinabi rin ng matandang babae na ang kitchen ay nangangahulugang kusina, ngunit hindi pa rin maintindihan ni Zora ang tunay na ibig sabihin nito. Pagkalipas ng ilang araw, binago ni Chang ang gym at ginawa itong parang isang kusina. Nagpiring siya sa kanyang mga mata at ipinakita kay Zora ang ilang mga galaw na dapat niyang sanayin. Sinundan naman ni Zora ang mga galaw niya. Pag-uwi niya, nakita niya ang kusina at doon niya napagtanto ang tunay na ibig sabihin ng itinuro sa kanya ni Chang tungkol sa kitchen. Kinabukasan ng gabi, habang nakikita niyang umiinom si Omar, kinansela ni Zora ang ticket nito para sa biyahe. Kinagabihan, habang naglilinis si Zora ng sahig sa gym, dumating si Omar at sinampal siya dahil kinansela niya ang ticket nito para sa biyahe. Nang makita ni Chang na sinampal ni Omar si Zora, agad niyang sinipa si Omar at sunod-sunod na sinuntok. Patuloy niya itong sinuntok hanggang sa pigilan siya ni Zora. Sinabihan ni Chang si Zora na gamitin ang mga kasanayang itinuro niya upang may pagtanggol ang sarili at lumaban, bago siya tuluyang umalis. Umalis din si Omar. Kalaunan, sumakay si Zora sa bus. Nang mapansin ni Binta na nag-aalala siya, pinababa muna nito ang lahat ng pasahero upang makausap ng pribado si Zora. Pinayuhan siya ni Binta na makipaghiwalay o magdiborsyo kay Omar. Maraming beses siyang sinubukang kumbansihin ni Binta, ngunit hindi pa handa si Zora na makipagdiborsyo. Natatakot siya na mas malapit ang anak niyang si Zina kay Omar at baka piliin ng kanyang anak na sumama sa ama nito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumaba si Zora sa bus. Naunawaan ni Binta ang problema ni Zora kaya nagpadala siya ng mga pulis sa bahay nito ng gabing iyon. Dumating ang mga pulis sa bahay ni Omar upang dalhin siya sa istasyon ng pulisya dahil sa kaso ng domestic violence. Ngunit sinabi ni Zora sa mga pulis na hindi pa iyon ang tamang oras dahil nasa loob ng bahay ang kanilang anak. Kinausap ni Omar ang kanyang anak, pagkatapos ay sumama siya sa mga pulis. Kinabukasan, nakita si Zina na naglalaro ng football. Malungkot siya dahil nakakulong si Omar sa kustodiya ng mga pulis. Nang gabing iyon, nakauwi si Omar at agad na nagtanong tungkol sa football game ni Zina. Pinanood niya ang video ng laro ng kanyang anak habang nagdala naman si Zora ng pagkain para sa kanya. Ngunit nagsimula na naman silang mag-away. Sinubukan ni Omar na sunugin ang passport ni Zora. Binasa naman ito ni Zora gamit ang tubig upang hindi tuluyang masunog, at sinubukan niyang lumaban. Sinipa niya si Omar sa dibdib, ngunit natamba siya. Kasabay nito, tumunog ang doorbell. Dumating ang kanilang anak, agad namang nagkunwari si Omar na maayos ang lahat at nagsimulang makipaglaro kay Zina. Pumunta si Zora sa kusina at napangiti. Kinabukasan, habang nasa bus, nagpasalamat si Zora kay Binta at ibinigay sa kanya ang kanyang salamin. Pagkatapos, nagluto si Zora ng pagkain para kay Chang, inilagay ito sa isang tiffin, lunchbox, at iniwan sa upuan nito. Gumuhit din siya ng mapa papunta sa kanilang bahay at ibinigay iyon kay Chang kasama ng pagkain. Nang bumalik siya para kunin ang tiffin, nagulat siya dahil inayos ni Chang ang lugar na halos kapareho ng bahay ni Zora, base sa mapa na ibinigay niya. Pagkatapos, tinuruan siya ni Chang kung paano magsipa ng tama. Nagsimula namang magsanay si Zora ng mabuti. Isang araw, habang nakaupo si Zora sa kantin, nakita niyang hinihila o ginugulo ng ilang lalaki ang isang babae. Sinabihan niya ang security guard, ngunit umalis ang mga lalaki. Kalaunan, habang nagsasanay si Zora sa rooftop ng opisina, nakita niyang muli ang parehong mga lalaki na nanggugulo naman sa isa pang babae. Hindi na siya nanahimik. Pumunta siya roon at nakipaglaban sa mga lalaki, pagkatapos ay iniligtas at inilayo ang babae mula sa kanila. Nang gabing iyon, nakaupo si Zora sa sofa kasama si Omar. Tinanong niya kung nasaan ang kanyang pera. Bigla niyang sinuntok si Omar sa dibdib, saka hinawakan ang kanyang leeg at pinabagsak hanggang sa mawalan ito ng malay. Nang dumating ang kanilang anak na si Zina, sinabi ni Zora sa kanya na natutulog lang si Omar. Kinabukasan, nang puntahan niya si Zina sa paaralan, nalaman niyang nauna nang kinuha ni Omar ang kanyang anak. Nang gabing iyon, late na niyang iniuwi ang bata. Sinubukan ni Omar na ilayo ang kanyang anak sa kanyang ina at manatiling malapit kay Zina. Samantala, nagkita sina Zora at Binte kasama ang abogado tungkol sa kanilang diborsyo at kaso sa pag-aalaga sa anak.
Kinabukasan, nagpatuloy sa pagsasanay si Zore kasama si Chang. Natapos niya ang kanyang training at natutunan na niya ang lahat ng itinuro sa kanya. Mahusay na rin siyang nakakagawa ng mga galaw ng kung fu. Kalaunan, ipinadala niya ang kanyang anak sa isang biyahe kasama ang kaibigan nito. Nang gabing iyon, ibinigay niya kay Omar ang mga papeles para sa kustodiya ng kanilang anak at ipinakita rin sa kanya ang ilang galaw ng kung fu. Nang makita ni Omar ang mga papeles, nagsimula siyang ngumiti at sinubukan pa siyang sipin. Ngunit mabilis itong napigilan ni Zora, at nagsimula silang mag-away ng matindi. Sinipal ni Omar si Zora papunta sa sofa, kaya nagpanggap siyang nawalan ng malay. Nang lapitan siya ni Omar upang tulungan, bigla niya itong hinawakan at sinuntok. Paulit-ulit niya itong binugbog. Habang nag-aaway, umabot sila sa kusina. Sa pagkakataong iyon, wala nang magawa si Omar para mapigilan si Zora. Muli silang nagtalo. Kumuha si Omar ng isang bote ng tubig mula sa refrigerator at muling sumugod upang saktan siya. Gumamit si Zora ng tubo ng vacuum cleaner para pigilan si Omar. Pinatay ni Omar ang vacuum pump, pero hindi pa rin niya kayang labanan si Zora. Sunod-sunod na ginamit ni Zora ang kanyang mga galaw sa kung fu laban sa kanya. Nang biglang tumunog ang doorbell, lumapit ang kanilang kapitbahay at nagtanong kung maayos lang ba ang lahat. Lumabas si Omar at umiling habang halatang nasaktan. Kalaunan, sinampal ni Omar si Zora sa mukha. Gumanti si Zora at sinampal din siya, pagkatapos ay patuloy siyang sinuntok sa tiyan dahil sa matinding galit. Sa huli, tuluyan ng sumuko si Omar at pinirmahan ang mga papeles sa kustodiya matapos niyang mapagtantong wala na siyang laban kay Zora. Pagkatapos noon, tumakbo si Zora sa kalsada na tila ba unti-unti nang nawawala ang lahat ng kanyang problema at sakit. Makalipas ang ilang araw, sumakay si Omar sa bus at tila nakasuot na siya ng salamin. Ngumiti si Binte nang makita siyang nakasalamin. Pagkababa nila ng bus, pumunta sila sa bagong apartment ni Zora. Pumasok ang kanyang anak sa bago nitong kwarto. Makalipas ang ilang sandali, umalis na si Omar. Ngayon, nasa legal na kustodiya na ni Zora ang kanyang anak. Nang tawagin siya ng kanyang anak, pumunta siya sa kwarto nito. Pareho silang mukhang masaya at payapa. Pagkalipas pa ng ilang araw, bumalik sa mall ang mga dating bully na nangharas sa kanila. Balak nilang magnakaw, ngunit hinarap sila ni Zora. Gamit ang kanyang mga natutunang galaw sa kung fu, isa-isa niyang nilabanan at natalo ang mga ito. At dito nagtatapos ang kwento mga idol.